Kailangan ba talaga ngayon na kayo umalis? Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang? Kalalabas lang ni Marcos sa ospital. Saad naman ni Miguel. Correction lang ha. 1 linggo na nakalabas sa ospital si Marcos. Kaya nakapagpahinga na siya. Kailangan na naming umuwi dahil siguradong nag-aalala na si Nanay Cora. 1 linggong nanatili sa ospital si Marcos pagkatapos ng operasyon nito. Balak pa nga noon ni Miguel na ilipat ito sa Mount Carmel Medical City dahil mas moderno ang ospital na iyon. Pero ayaw pumayag ni Camila dahil nasa heart center ang doktor ni Marcos. Nang makalabas naman si Marcos sa ospital, binalak nga niyang bumalik na sila sa dating motel na tinitirhan nila. Pero pinigilan naman sila ni Miguel. Niyaya sila nitong tumuloy sa condominium unit nito. Mariin siyang tumanggi dahil ayaw niyang maalala ang eksenang naabutan niya noon na may kasamang ibang babae si Miguel. Hindi man sinasabi iyon ng asawa. Nagdahilan na lang siya na minsan na masyadong malayo iyon sa ospital kung sakaling ipapacheck up nila si Marcos. Napilitang maghanap ng ibang matitirhan nila si Miguel. Nakahanap naman ito ng isang apartment na isang sasakyan lang ang layo sa ospital. Dito sila tumuloy ni Marcos sa nakalipas na 1 linggo. Kumpleto sa gamit ang apartment noong dumating sila. May 2 bang kwarto ito at isang maluwang na banyo. Puno rin ng laman ang refrigerator na madatnan nila. Gayunman lagi na rin nagdadala ng pagkain si Miguel tuwing dumadalaw ito sa kanila. Araw-araw nila itong nakakasabay sa almusal at naghahapunan. Minsan sinita na nga niya ito dahil halos hindi na nababawasan ang laman ng refrigerator. Kaya hindi na ito dapat magdala pa ng pagkain. Pero okay lang daw naman iyon para hindi na siya mahirapang magluto pa. Kaya tanghalian na lang nila ni Marcos ang niluluto niya. Siguro kung malapit lang ang opisina nito sa apartment na tinutuluyan nila, pagkakasama na nila itong kumain pati sa tanghalian. Tuwang-tuwa naman si Marcos tuwing dumadalaw si Miguel dahil bukod sa pagkain, may bitbit din itong laruan. Sa 1 linggo nga nilang pananatili sa apartment, marami nang naipon na laruan ng anak niya. Nag-aalala na nga siya na baka masanay ang anak niya sa karangyaan na ipinapakita ni Miguel. Baka hanap-hanapin ito ang mga iyon kapag nakauwi na sila sa baler. Hindi niya ito mapagbibigyan dahil hindi kaya ng kinikita niya. Mamumulobi siya kapag pinilit niyang ibigay ang mga luho na nararanasan nito sa piling ni Miguel. Kaya nga nagpasya si Camila na bumalik na sila sa probinsya. Baka kapag tumagal pa sila, mahirapan na siyang maiuwi si Marcos. Nakalulula ang ipinapakita ni Miguel na pag-aasikaso at pag-aalala sa anak nila. Ang ikinatatakot pa niya, baka hilingin ng anak niya na sumama na ang ama nito. Iiyak siya ng dugo kapag nagkahiwalay sila mag-ina. Ang bilis pa namang lumambot ng puso ng anak niya sa ama nito. May pagkasuplado at masungit naman si Marcos sa ibang tao. Pero madali itong napaamo ni Miguel. Kahit nasa ospital pa ito noon, natutuwa ito kapag dumarating ang ama nito. Lagi kasing may pasalubong si Miguel kapag dumadalaw ito sa ospital. Kaya nag-aalala na siya ng husto. Baka iwasan na siya ni Marcos at piliin itong sumama na lang kay Miguel. Bago pa mangyari iyon, babalik na sila sa probinsya para kahit papaano mapalayo ang anak niya sa ama nito. Okay, pero ihahatid ko na kayo para hindi kayo mahirapang magbiyahe. Wika naman ni Miguel sa kanya. Huwag na, makakaabala lang kami sa iyo. Pumasok ka na, kaya na namin to. Pagtataboy naman niya kay Miguel. No, Camila, ihahatid ko na kayo sa ayaw at sa gusto mo. Kahapon pa ako nakapagpaalam sa opisina. Sila na muna ang bahala roon. Gusto kong makita kung saan kayo nakatira para alam ko kung saan ako pupunta kapag dadalawin ko kayo. Hindi naman kailangan na ikaw mismo ang maghatid sa amin. Pwede mo namang iutos sa iba. Tapos iyong driver na lang ang tanungin mo kung saan kami nakatira. Suhestyo naman sa kanya ni Camila
Marahas na umiling naman si Miguel. Bakit ibang tao pa ang maghahatid sa inyo? Ako na lang. Ako naman ang tatay ni Marcos. Mag-asawa naman tayo. Anong problema roon? Huwag mong sabihin na ayaw mo akong makasama sa loob ng sasakyan. 2 linggo na tayong nagkikita at nagkakasama. Hindi ka pa rin ba nasasanay sa presensya ko, Camila? Napakamot naman ang kanyang ulo sa Camila. Hindi talaga sila makakaligtas kay Miguel. Lalong-lalo na siya. Okay, sige na. Wala na akong sinasabi. Pagdadahilan niya para hindi na humaba ang usapan. Pabalik-balik lang kasi ang dialogue ni Miguel na isang pamilya sila at dapat magkakasama palagi. Mami, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Sabay na napatingin sina Miguel at Camila kay Marcos. Hindi nila namalayang nasa pintuan na pala ito. Abala sila masyado sa kanilang pag-uusap na hindi nila napansin ang kanilang anak. Marcos, hindi kami nag-aaway ng mami mo. Nag-uusap lang kami. Sagot naman ni Miguel. Kanina ka pa ba riyan, anak? Usisa naman ni Camila. Saka lumapit kay Marcos. Nag-aalala siya kung ano ang narinig nito sa usapan nilang dalawa ni Miguel. Iniwan na niya ito naglalaro sa loob ng kwarto kanina. Hindi po, kalalabas ko lang po. Itinaas naman ni Marcos ang kamay nito nang lumapit si Miguel. Agad naman itong binuhat ng ama nito. Uy, ang bigat mo na ah. Matakaw ka na kasing kumain. Napasimangot naman si Marcos. Hindi naman ako matakaw, Daddy. Matalim ang mga matang saad naman ni Marcos. Bahagyang natawa naman si Miguel sa inasal ng anak. Pinasil nito ang tungki ng ilong ng anak. Sorry anak, nagbibiro lang si Daddy. Huwag ka nang magalit. Mabilis namang ikinawit ni Marcos ang dalawa nitong kamay sa batok ni Miguel. Saka ito yumakap sa ama. Tara na sa sasakyan para makaalis na tayo. Siguradong hinahanap ka na ng lola mo. Ani naman ni Miguel nang tinungo nito ang sasakyan habang karga ang anak. Isinukbit naman ni Camila ang backpack, saka hinila ang kanyang maleta. Hinila naman ni Camila ang isang maleta pa. Nakailang hakbang pa lang siya nang salubungin siya ni Miguel at kunin sa kanya ang mga dala niyang maleta at bag. Ako na ang bahala dito. Magaan lang naman, kaya ko na ito. Wika naman ni Camila ng akmang kukunin ni Miguel ang nakasukbit sa kanya na backpack. Ako na ang magdadala niyan. Puntahan mo na lang si Marcos sa sasakyan. Sabi naman ni Miguel sa kanya. Napilitang sumunod naman si Camila dahil ayaw umalis ni Miguel sa harapan niya. Naaasiwa siya sa itsura nilang dalawa. Inalis niya sa balikat ang backpack. Saka ito ibinaba sa sahig. Hindi niya gustong iabot iyon kay Miguel. Sa takot na magdikit ang balat nila. Iba ang nararamdaman niya ngayon dahil nasa harapan na niya si Miguel at ilang pulgada na lang ang layo ng katawan nito sa kanya. Naiilang siya. Hindi na niya hinintay na mahawakan pa ni Miguel ang backpack. Iniwan na niya ito at basta na lang siya naglakad patungo sa sasakyan nito. Inabutan niya si Marcos na nakaupo sa backseat. Nakakabit pa rin ang seatbelt sa katawan nito. Pumasok siya sa loob at tumabi sa kanyang anak. Gusto mo na bang makita si Lola Cora? Usisa naman niya sa anak. Opo, Mami. Kaya umuwi na tayo. Sasama po ba sa atin si Daddy? Ihahatid lang tayo ng Daddy mo, anak. At babalik din siya rito dahil may trabaho siya. Marcos, gusto mo bang sumama ako sa inyo ng Mami? Biglang sabad naman ni Miguel nang buksan nito ang pintuan sa tabi ng anak. Namilog naman ang mga mata ni Marcos. Opo, Daddy. Sama ka na sa amin ni Mami. Malapad ang ngiting wika naman ni Marcos. Nakangiting napasulyap naman si Miguel kay Camila. Hindi niya malaman kung matutuwa ito sa sinabi ni Marcos o inaasar lang siya nito. Napabuga naman ng hangin si Camila. Anak,
Hindi pwedeng sumama sa atin ang daddy mo. May trabaho siya rito. Kaya nga ihatid na lang tayo ngayon. Tapos sa susunod, dadalawin niya tayo. Napaingos naman si Marcos. Hayaan mo, Marcos. Dadalawin ko kayo lagi ng mami mo. Kaya huwag ka na malungkot. Wika naman ni Miguel. Ginulo pa nito ang buhok ng anak. Hindi na umimik pa si Marcos. Napatango na lang ito. Binalingan naman ni Miguel si Camila. Pwede bang lumipat ka sa tabi ko? Baka antukin ako sa biyahe. Kaya kailangan ko ng kausap. Saka hindi ko rin kabisado ang lugar. Napapalatak naman na nilingon ni Camila ang anak. Lilipat lang ako sa harap ha. Para may kasama si daddy. Dito ka lang muna anak. Tumango lang naman si Marcos. Bumaba naman ng sasakyan si Camila. Bago niya maingat na isinara ang pintuan ng sasakyan. Nang makaupo siya sa tabi ni Miguel, agad siyang nagsuot ng seatbelt. Hindi nagtagal pinausad na ni Miguel ang sasakyan. Walang nagsasalita sa kanila habang nagbabiyahe. Kaya makalipas ang kalahating oras, napapalatak naman si Miguel. Bakit? Nagtatakang tanong naman ni Camila. Tumingin ka sa likod. Utos naman ito. Nilingon naman ni Camila ang likuran niya. Napansin niyang tulog na si Marcos. Bahagya pang nakanganga ang bibig nito. Ang bilis pala niya makatulog sa sasakyan. Puna naman ni Miguel habang nakatingin sa salamin. Natutulog talaga siya sa biyahe lalo na't pinuyat mo kagabi. Tuwing matatapos kasi sila maghapunan, hindi pa umaalis ka agad si Miguel. Nakikipaglaro pa ito kay Marcos ng halos 1 oras. Pero kagabi ay ginabi ito sa pakikipaglaro. Kaya ngayon tulog na ang anak nila. Ikaw, hindi ka ba inaantok? Umiling naman si Camila. Akala ko ba kailangan mo ng kausap? Bakit tinatanong mo ako ngayon kung inaantok ako? Mamaya tinulugan na kita. Nagkamot naman ang ulo si Miguel. Huwag naman, hindi ko kabisado ang daan papunta sa Baler. First time kong makarating doon. O kaya nga, hindi ako matutulog hanggat hindi tayo nakakarating sa bahay ni Nanay Cora para hindi ka maligaw. Namayan ang ilang minutong katahimikan sa pagitan nila. Nakatutok ang mga mata ni Miguel sa kalsada. Si Camila naman ay patingin-tingin sa asawa habang nagmamaneho ito. Hindi niya maiwasang mapalunok ng panakaw na pasadahan niya ang katawan ni Miguel. Maraming nagbago rito sa nakalipas na 5 taon nilang hindi pagkikita. Napansin niyang mas lumapad ang balikat nito. Hindi nga lang niya sigurado kung nadagdagan ang muscles nito sa dibdib at maging sa puso nito dahil lagi itong nakasuot ng long sleeve. Basta ang alam lang niya noon, may 8-packs abs ito. May kahabaan na rin ang makapal nitong buhok, pero hindi nabawasan ang kagwapuhan nito. Parang ang naging dagdag apil pa ito ng asawa niya. Tulad ng dati, malinis pa rin ang mukha ni Miguel. Noong magkasama pa sila, nakikita niyang araw-araw ito nagsishave. Kaya kahit bigote man lang na tumutubo sa mukha nito. Nang bumaba ang tingin niya sa suot nitong pantalon, napalunok siya sa kanapakurap ng ilang beses. Paano ba naman may napansin siyang maumbok sa pagitan ng hita nito? Malaki at mahaba pa rin kaya ang alaga nito. O baka naman nadagdagan pa ang sukat. Shit, bakit ba napatingin siya roon? Off limits na iyon. Kahit sabihin pang mag-asawa pa rin sila. Malay ba niya kung kani-kaninong butas iyon ipinapasok ni Miguel? Mahilig sa babae ang asawa niya. Kaya hindi katakatakang mangyari iyon. Mabuti nga at hindi pa nagkakasakit ang lokong ito. What are you looking at, Camila? May napansin ka bang kakaiba sa katawan ko? Uminit naman ang magkabilang pisngi naman ni Camila. Siguradong namumula siya. Napansin pala ni Miguel ang ginawa niyang pagtitig sa katawan nito. Ano kayang iniisip nito ngayon sa kanya? Aaminin niyang na-miss din naman niya ang yakap at halik ni Miguel.
pati na rin iyong gabi-gabing pag-iisa ng kanilang katawan. Pero hanggang doon na lang iyon. Wala naman siyang balak na makipagbalikan dito. Tama na iyong ilang buwan niyang pinakasamahan ito noon. Hindi sapat si Marcos para maging dahilan na makipagbalikan siya kay Miguel. Iano kung namimiss niya ang ginagawa nito gabi-gabi na ritual noon sa ibabaw ng kama. Natural lang siguro na makadarama siya ng ganon dahil wala namang ibang lalaki sa buhay niya maliban kay Miguel. Nagkahiwalay man sila, hindi niya sinubukang maghanap ng iba na ipapalit dito. Nawala na kasi siya ng interes sa mga lalaki. Ikaw ba naman ilang beses nang paiyakan ng lalaki? Magkakatrauma ka talaga, katulad na nangyari sa kanya. Nabuhay naman siya ng ilang taon na walang lalaki sa buhay niya. Makakaya niya uling mamuhay ng kahit ilang taon pa. Hindi naman kabawasan sa pagkatao niya kung walang lalaki sa buhay niya ngayon. May Marcos naman siyang aasikasuhin at pagtutuunan ng pansin bukod sa kanyang trabaho at maliit na negosyo. Hey, tinatanong kita Camila, bakit hindi ka sumasagot? Mahirap bang sagutin ang tanong ko? Napapitlag naman si Camila. Ang layo na kasi ng tinatakbo ng kanyang isipan. Nakalimutan niyang nasa tabi lang pala niya ang lalaking gumugulo ngayon sa kanyang utak. Ano nga ba yung tinatanong mo? Napangisi naman si Miguel. Gusto ko lang malaman kung bakit kakaiba ang tingin mo sa akin ngayon, lalo na sa katawan ko. Tinaasan ito ng kilay ni Camila. Hindi naman na. Saka masama bang tumingin sa'yo? Nasa tabi lang kita. Alangan naman pumikit ako. Bahagyang natawa naman si Miguel. Sa pagkaalala ko, wala pang babaeng pumipikit kapag nakasama ako. Lahat sila dilat ang mga mata at umuungol, o kaya naman isinisigaw ang pangalan ko. Pinandilatan naman ni Camila si Miguel. Bastos ka. Basalamat ka tulog si Marcos. Kung hindi sinapak kita riyan. Ano naman ang kasalanan ko? Digsasabi lang naman ako ng totoo. Pinaikot naman ni Camila ang mga mata. Nakakainis kang kausap. Bilib na bilib pa naman sa'yo si Marcos. Pero ang hindi niya alam, mas matino ka lang kaysa sa siraulo. Biglang natahimik naman si Miguel. Naging seryoso rin ang mukha nito. Narinig pa niya ang paghugot nito ng malalim na hininga. Tanggap kong siraulo talaga ako. Kahit nga ang mga kaibigan ko. Ganun ang tingin sa akin. Iyon din siguro dahilan kung bakit ayaw mong bumalik sa piling ko. Hindi ako matinong tao. Hindi maayos ang takbo ng isip ko. Kung matino kasi ako, dapat hindi ko hinayaang makaalis ka naman siya noon. Dapat hindi kita pinakawalan para hindi ako nahirapang mabuhay sa nakalipas na 5 taon. Dapat inalagaan kita noon para hindi rin ako nahihirapang pabalikin ka sa buhay ko ngayon. Heto na naman kami. Hindi na matapos-tapos ang usapan na ganito. Wika naman ang isipan ni Camila. Pwede ba Miguel? Tumigil ka na nga? Hindi na nga tayo pwede. Kahit nandyan si Marcos, huwag mo na siyang gawing dahilan para sa gusto mo mangyari sa iyong buhay. Tigilan na natin ito. Tigilan mo na rin ang pangungulit sa akin. Wala nang pag-asa pa. Marahas na umiling naman si Miguel. Naniniwala ako. Habang nabubuhay ang isang tao, may pag-asa. Kaya ayokong sumuko, Camila. Kahit ilang beses kang tumanggi, hindi pa rin magbabago ang pasya ko. Gusto ko pa rin mabuo ang pamilya natin. Nakapikit na lang si Camila sa kakulitan ni Miguel.